Tinanggal na si Cam Reddish sa roster ng Lakers at ipinalit si Jordan Goodwin na 2 beses nang nawala sa lineup ng Lakers si Cam Reddish sa span lang ng 1 buwan. Pero mukhang ngayon hindi na siya makakabalik. Nag-a-average si Goodwin ng 9 points, 4 rebounds, 1 assist, 47 and 41%. Meron din mga best game si Goodwin sa LA ngayong taon. Ang pinaka-reason naman doon kaya binitawan si Reddish, bukod sa tax, kailangan din magpababa ng Lakers sa tax apron dahil expiry na rin yung kontrata niyang $2.4 million. Ang isa pa talaga pinaka-reason doon dahil sa playoff roster. Doon sila tinalo ni Bronny. Hindi kasi maisasama ang mga two-way contract player sa playoffs. Kailangan ng kada team ng 15 players sa kanilang roster para sa postseason. Mas effective si Goodwin kumpara kay Reddish. No-brainer yung ginawang transaction ng Lakers na mas kailangan nila si Goodwin kumpara dito kay Reddish kaya binitawan na lang. Kasi kung hindi gagawin yun ng Lakers, hindi nila maisasama si Goodwin sa playoff run nila dahil nga two-way contract siya, kinonvert lang siya sa standard contract. Bukod kay Reddish na tinanggi dati ni Jovan Buha ng The Athletics na siya yung nagsabing iwe-wave ng LA yung 2 players nila para makapag-sign, ang isa pa kasi doon si Alex Len. Ang matitira na lang kasing sentro sa Lakers, si Jackson Hayes. Si Maxi Kleber i-re-evaluate na rin next week kaso power forward siya. Kung ikukumpara siya sa ibang big man, sa ibang mga teams na makikipagbanggaan sa ilalim, hindi masyadong ganong ka-effective itong si Maxi Kleber. Si Alex Len kaya di umano hindi mabitawan ng Lakers dahil ayaw i-admit na nagkamali sila sa pagkakakuha sa kanya. Wala kasing best available center ngayon sa free agency. Hindi rin eligible na makapaglaro sa playoff si Coloco at si Jamison dahil nga sila ay mga two-way contract player. Kailangan pumili ng Lakers ng isa sa 2 sentro nila sa two-way contract kung sino ang ilalagay sa standard contract, katulad ng ginawa kay Goodwin. Kailangan kasi nila ng another big man sa postseason. Kailangan din di umanong i-admit ng Lakers na nagkamali sila kay Alex Len. Nagkamali din naman si Len, bakit hindi pa siya tumuloy sa Indiana nun? Based din sa The Athletic sa pagitan ni Jamison at Coloco, kung meron mang ilalagay sa standard contract kapalit ni Alex Len, mas papaboran doon si Jamison. Yung mga teams kasing nasa top 6 ngayon, merong mga legit big man. Yung Lakers, iisa lang yung sentro nila so far, si Jackson Hayes. At kung magkakaroon sila ng backup, possible, ilagay nila si Hachimura bilang center. Yung kabarkada naman nila sa California na Golden State, kulang pa ng 1 player. Baka nga 2 pa dahil si Gary Payton II nagkaroon ng torn ligament sa kaliwang kamay. Indefinite siyang mawawala sa roster ng Golden State. So far, meron silang 14 player. Kailangan pa nilang mag-sign ng isa para makabuo ng 15. Kahit dadaan sila ng play-in kung sakali, kailangan pa rin nila magpasa doon ng 15 player sa roster. Kasama pa rin sa listahan si GP2 dahil hindi naman siya inalis buong season. Si Steph naman potentially makalaro na versus Pelicans. Base naman kay Steve Kerr, parang hindi pa tamang ibalik agad si Steph sa lineup. Konti lang kasi yung margin for error nila ngayon. Yung kasabay pa nilang game, yung Suns versus Minnesota. Dito mag-iisip din ang Warriors kung gagawin ulit nila yung katulad sa Denver Nuggets na wala nang 2 star, tinalo pa sila. Dahil sa Pelicans, hindi sigurado kung maglalaro si Zion. Injured na naman. May bago pa ba? May mapapansin ka rin dun sa Suns at sa Golden State, kasama na din yung Lakers, na yung oras ng kanilang mga games halos magkakasabay. Parang anticipated na ng NBA na magkakaroon ng bigayan sa Pacific Division. Ang Suns naman na best friend ng Golden State dahil kay Kevin Durant ang merong toughest next 7 games. Katulad kasi nila yung sitwasyon sa number 6, 7 at 8 dahil yung 9 and 10 hanggang 11 hindi pa sigurado kung sinong papasok. Delikado pa ang Suns doon. Ang Dallas naman, hindi ko naman sinasabing madali yung kalaban pero meron na kasing Anthony Davis na may gustong patunayan.